Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at saan bang panig ng mundo naroroon ng mga Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. Biyernes tayo ngayon, October 10, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, 8,000 flood control projects na inspeksyonan ng DPWH. 400 sa mga nakita, pawang ghost projects. Pangulong BBM dead malamang sa ikinakasang impeachment ni Congressman Miao Barsaga. Boyeng Rimulya nanumpa na bilang ombudsman. Bubuhayin yung Parmali scandal. Philippine Ports Authority nilinaw na hindi overpriced ang halos 170 million pesos na laga ng Badicam project. Poultry import ban sa 6 na bansa inalis na ng Department of Agriculture. Higit 10,000 aftershocks na itatala kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Nadagdagan din ng isa pa, 74 na ang casualties. Tropical Storm Kidan bumagal pero palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang mga DZRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita, gumagal ang Tropical Storm Kidan habang kumikilos papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan ang pag-exit nito sa bansa ngayong umaga. Huling namata ng pag-asa ang bagyo sa layong 1,345 kilometro, 1,345 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin umabot ng 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso naman umabot ng 90 kilometers per hour habang kumikilos ng northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, ang LPA na binabantayan naman ng pag-asa sa kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro sa loob ng PAR, nalusaw na rin. Yan man, ang LPA ay nagdulot pa rin ng mga pugulan sa Metro Manila, Mimaropa, Calabar Zone, Bicol Region bago ito tuluyang nalusaw. Ayon sa pag-asa, ang southwesterly wind flow ang dahilan ng pagulan at thunderstorm sa Visayas at Mindanao. Northeasterly wind flow naman ang nakakaapekto sa Batanes at Babuyan Island, habang localized thunderstorms lamang ang nararanasan naman sa ilang bahagi ng Luzon. Dalawa pang nadagdag sa listahan ng mga namatay dahil naman sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30. Bunsod nito, sumipa na sa 74 ang death toll ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon sa ulat ng ahensya, ang karagdagang mga nasawi ay mula sa mga bayan ng Tabogon at Medellin. Nananatili naman sa 559 ang bilang ng mga sugatan, walang iniulat na nawawala. Umakyat din sa halos 71,996 ang mga bahay na nasira, kung saan halos 5,000 dito tuloy ang hindi na maayos o beyond repair. 703 na infrastruktura gaya ng mga paralan at gusali na gobyerno
ang kumpirmadong nasira din. Tinatayang 189,620 families ang naapektuhan at napilitang lumikas kung saan karamihan pansamantalang nanunuluyan pa rin sa 6 na evacuation centers. Aabot naman ng 152.6 million pesos ang naipamigay ng tulong ng pamahalaan para sa pagkain at iba pang pangangailangan ng mga nasalanta, partikular na sa Bogo City na sentro naman ng malakas na pagyanig. Nasa 40 mga estudyante sa Baguio City ang sinugod naman sa ospital kasunod ng magnitude 4.4 na lindol na yumanig sa Northern Luzon. Kahapon po ito. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, dinala sa Baguio General Hospital and Medical Center ang mga mag-aaral matapos mahimatay, magpanik dahil sa kanilang naramdamang pangyanig. Wala namang na-confine sa mga ito at agarang nabigyan ng psychological first aid upang matulungang kumalma. Paliwanag ni Herbosa, mass hysteria ang naranasan, isang uri ng psychological reaction sa matinding pagkatakot at biglang o dahil sa biglang paglakas ng yanig. Magsasagawa ng citywide na simultaneous earthquake drill ang lungsod ng Maynila bilang paghahanda sa The Big One o yung tinuturing na magnitude 7.2 na lindol na posibleng tumama sa Metro Manila. Alinsunod ito sa kautusan ni Mayor Isko Moreno, kasunod ng malakas na lindol na yumanig naman sa Cebu, ikinasugat ng mahigit 70 katao. Sa first 100 days report ni Yorme Isko, sinabi nitong sasaklawin ang naturang earthquake drill ang lahat ng 896 barangay ng lungsod para matiyak ang kahandaan ng mga ito sakaling tumama ang kalamidad. Ayon sa online ng inisyatiba, napaigtingin ang koordinasyon ng lahat ng mga stakeholders sa pagtugon sa lindol, tsunami at mga biglang pagbaha sa buong Maynila. Pinangunahan naman ni Senator Lito Lapid ang pamamahagi ng cash assistance sa mga residente sa bayan ng San Luis, Pampanga na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Nasa 666 beneficiaries ang nakinabang sa ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP. Pondo ito mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa pamamagitan ng inisyatiba ni Lapid, nagpasalamat ang mga ng benepisyaryo sa natanggap nilang halaga na nila'y malaking tulong para sa bawat pamilya. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Senator Lapid na sana'y makatulong ang nasabing ayuda sa gastusin at pagkain ng mga benepisyaryo. Nakatuwang ni Senator Tolitsa sa naturang aktibidad si San Luis Mayor Jason Sagum, Bukal Maynard Lapid at Bukal King Nagit. Bukod sa payout, nagpaabot din ng tulong ang senador sa mga kababayan nating nasa lantasan ng lindol sa Cebu at bagyo sa Masbate, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna at Pampanga. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misis, ang may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang umuwi araw at umuwi pawis. Gumamit po kayo ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalabot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. Nagbabalik na po ang ating mahiwagang tunog. Balik tayo sa 1,000 piso. Ano kaya yung mga items na yan? Parehong dalawang items po ang ating hinahanap pa. Pareho pong di baterya. Ang mga items na hinahanap natin ay parehong di baterya. Mahirap kasi sa dami ng mga di baterya. Ginagamit sa komunikasyon. Ayan, parehong di baterya, ginagamit sa komunikasyon. Ano yun? Ba, ayun ko. Hulaan nyo. Teka muna. Saan daw sasagot? Nawawala ang script. Dali lang. Hindi ko pala nailabas. Dito tayo. Ang inyo pong sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan So 1,000.
is dalawang bagay yung hinahanap natin. Parehong di baterya. Pwede rin di kuryente. Oo. Hindi, mas maganda di baterya. Oo. Basta gumagamit ng power. Gulo ha. Basta di baterya, pwede di baterya pareho. Ayan ha. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi, yung isa di kuryente. Ha? Hindi, pwede di kuryente, pwede din di baterya. Oo. Ewan ko. Basta hulaan nyo. Oo. Nasa sa inyo yan. Basta ginagamit mo sa komunikasyon ha. Pinuri naman ng Department of Finance ang Philippine Amusement and Gaming Corporation matapos itong makapag-remit ng 12.7 billion pesos sa National Treasury. Tinanggap ng PAGCOR ang Certificate of Recognition sa 2025 Government-Owned and Controlled Corporation Day sa Malacanang. Pangatlo pala ang PAGCOR sa listahan ng mga GOCC na may pinakamalaking remittance. Kasunod dito ng Land Bank of the Philippines na meron 33.5 billion. Ang Bangko Sentral naman ay nag-remit ng 18.9 billion pesos. Sa kabuwang 12.7 billion remittance ng PAGCOR, yung 8.45 billion dito ay mula sa mandatory 50% share para sa net income ng ahensya. Yung 4.22 billion pesos naman ay advance remittance o paunang bayad, katubas ito ng 25% ng susunod pang obligasyon. Tiniyak naman ni Chairman Altenco, mananatiling katuwang ng Department of Finance ang PAGCOR sa paglalatag ng pananalapi o pagpapatatag ng pananalapi sa bansa at pagsuporta sa mga programang makatutulong sa mga mamamayan. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chunarol Jr. ang pagbisita sa Batanes, isa sa pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas upang ilunsad ang mahalagang suporta sa mga lokal na komunidad ng pagsasaka at pangingisda. Tapos sa pagbisita ng opisyal ang paglulunsad ng pangunahing programa sa pagkain ng Pangulong Bongbong Marcos, yung 20 pesos bigas meron na. Kasama ang distribusyon ng mahigit 13 million pesos na halaga ng tulong agrikultural para sa mga magsasaka at mga mangingisda na naglalayong mapalakas ang produksyon ng pagkain. Ang 20 peso rice project ay patunay ng malasakit na ating Pangulo sa bawat pamilyang Pilipino, kaya't kahit sa pinakamalayong bahagi ho ng Pilipinas ang Batanes, talagang pinuntahan. Sa ilalim ho ng programa ang mga senior citizen, mga solo parents, PWD, pamilya ng mga 4Ps, minimum wage earners, mga magsasaka, mangingisda, transport worker, ay maaaring makabili ng mataas na kalidad ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo, kasama na ang Batanes na merong 350 rollout sites sa buong bansa. Bukod sa inisyatiba sa bigas na mahagi rin ng DA na markang pangisda, may motor, di motor po ito ha, cheese freezer, chilling tanks at iba't ibang kagamitang pangsakahan at saka sa mga inputs naman na kinabang dito ay mga 374 na mga benepisyaryo. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay mga mamis, laundry day today ha, wala nang bagyo, walang dahilan para hindi maglaba. Kunot noo ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on 10 sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Problema ni Junior Bao at saka ni Boss Manny at saka ni Sir Art dyan sa San Diego, California, yung ating mga midnight singers. Sabi nila wala namang, di pa naman nakakaabot dito sa amin ang ang Pride paano yan pagka naglalaba ka, may pahirapan. Nakaalerto ang Quezon City LGU sa harap ng patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa lungsod. Ayon sa Quezon City Epidemiology, mula September 10 hanggang October 7, nakapagtala ang lungsod ng 993 cases. Katumbas ito ng higit kumulang 40 dengue cases araw-araw. Ang naturang bilang ay mas mataas ng 30% kumpara sa bilang ng mga taong naitala sa nagdaang 14-day period. Karamihan sa mga tinamaan ng dengue ay mga batang edad 5 merong hanggang 17 years old. Sa ngayon ay pumalo na sa 30 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa lungsod dahil sa dengue.
Bangkay na natagpuan sa tabi ng ilog sa Luba Abra, nakilala na. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41, Imbag na Bigat, Romy. Nakilala na ang naagnas sa bangkay ng isang lalaki na natagpuan sa tabi ng ilog sa Baliyang, Gayaman, Luba Abra. Nakilala ito na si Joan Warren Lumiid Quino, 48 anyos at residente sa Dilong, Tubo, Abra. Ayon sa Luba Municipal Police Station, nakuha at naiuwi na ang bangkay ng kanyang mga kamag-anak noong October 8. Batay sa investigasyon ng pulisya, huling nakita ang biktima si John Warren sa opisina nito noong October 3 ng taong kasalukuyan. Batay sa autopsya, walang nakitang sugat sa katawan ng biktima na dahilan ng kanyang pagkamatay. Nabatid sa investigasyon ng PNP na tumawid umano ang biktima sa ilog sakay sa isang motorsiklo, subalit kinanga ito ng malakas na agos ng ilog na malamang nadulot ng bagyong Paulo. Ang bangkay ay natagpuan sa tabi ng ilog na isang mga ngingisda noong hapon ng October 6, 2025. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina, 4021, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Ipinagtanggol ng Philippine Ports Authority ang halos 170 million pesos nationwide surveillance project. Dumaan ito sa tamang proseso, may patas sa public bidding at hindi overpriced. Ito ay matapos kwestiyonin ni Senadora Pitulpo ang halaga ng bawat kamera sa budget hearing ng Senado. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, ang 170 million pesos na body-worn camera project para sa kanilang port police nationwide ay naglalayong gawing moderno ang port security operation sa pamamagitan ng real-time surveillance, facial recognition at digital evidence management system upang mapataas ang transparency at disiplina ng mga port police. Sinabi ni Santiago, nakasama rin sa proyekto ang 164 body camera, docking stations, viewing workstations, RFID cards, satellite connectivity, training, software integration at multi-year warranty. Iginit ang PPA General Manager, hindi tamang hatiin ang kabuuang halaga batay lamang sa presyo ng bawat unit ng kamera. Nilinaw din ni GM Santiago, ang proyekto hindi lamang simpleng pagbili ng kamera o kamera, kundi kompleto itong law enforcement solution kasama ang live streaming, digital evidence management at nationwide command integration. Lahat ay ninasa inoprobahang budget. Tiniyak naman ang PPA na kwalipikado ang nanalong bidder, ang Boston Home Incorporated na may net financial contracting capacity ng 4.7 billion pesos. Malayo sa limitasyon ng proyekto at hindi rin naman ito blacklisted. Ayun. O nga naman, kasi pag kinuwenta mo yun at ang magiging basihan mo lang bawat piraso ng camera, mukhang hindi ka talaga tatama doon sa totoong presyo, ano ha? Ito naman kasi si Senator Tulfo Unahin mo na lang yung problema ng anak mo. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Pwedeng baunin ho ng ating mga mahal sa buhay sa anumang lakad nila ngayong araw na ito. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Kaso ng magkakahiwalay at magkakasunod na pananambang sa Cotabato City, may mga persons of interest na ayon naman sa Cotabato City Police Director na si Colonel Jibin. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Mayroon ng persons of interest ang tinututukan ng Cotabato City Police Office na umano'y pawang gun for hires na silang nag-execute na magkahiwalay na pananambang sa isang barangay chairwoman at sa pananambang patay sa isang SK chairman at kapatid nito sa Sinswat Avenue, Cotabato City na ikinasugat din na isang Cotabato Police Station 1 personnel matapos makipagputukan sa mga gunmen.
Batay sa mga witnesses, sugatan din na isa sa mga gunman sa kaso ng pananambang sa magkapatid na matanog. Sa panayam ng DZRH kay Cotabato City Police Director Colonel Jebin Bongcayaw, may mga mukha naman sila ng mga gunmen na nahagip ng CCTV camera. Inihayag din itong nasa stage na sila ng ongoing na pagkilala sa identities ng mga sinasabing persons of interest para sa isasampang kaso at pag-execute ng warrant of arrest. Bunsod na magkakasunod na insidente ng pananambang sa Cotabato City, ayon kay Colonel Bongcayaw, na sa top of the situation pa naman umano ang Cotabato City Police Office at ang Philippine Marines na patuloy na sinisikap na mapatupad ang kapayapaan sa lungsod. Kaugnay nito, inilunsad na ng Cotabato City Police Office led by Police Colonel Jebin Bongcayaw ang Cotabato City Report a Crime App na inintroduce na nila sa public in Cotabato City. Sa magitan nito, mas mapapadali umano ang pag-response ng otoridad dahil sa agarang mag-appear ang pangalan, ang CP number at ang location ng crime scene sa screen ng operator at sa mga cellphones ng bawat police stations sa lungsod ng Cotabato. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Pinalis na ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa importation ng mga domestic at wild birds mula sa ilang bansa na naapektuhan ng pagkalat ng avian influenza. Pinirmahan ni Agriculture Secretary Francisco Chun Laurel Jr. ang ilang memorandum orders na nagpapahintulot para sa muling importation ng mga buhay na ibon, domestic at wild, lalong-lalo na yung mga alaga sa zoo, mula sa Azerbaijan, Kazakhstan, Saudi Arabia, Slovenia, Sweden, gayon din sa Kelantan at Sabah, Malaysia. Ang ban ay pinatupad kasunod ng ulat ng highly pathogenic avian influenza sa mga nabanggit na bansa. Yan man, ayon sa DA, lahat ng mga naitalang kaso ay nalutas na at wala ng bagong outbreak na nagbunsod sa gobyerno para muling buksan ang pintuan ng mga poultry shipment. Sinabi ng DA ang panganib sa importation ng poultry mula sa nabanggit na lugar ay halos wala na, batay na rin sa evaluation ng Bureau of Animal Industry at mga opisyal na ulat na isinamit naman sa veterinary authorities. Sa kalaw ng pag-aalis sa ban ang mga buhay na domestic at wild birds, ang importation ng mga inoprobahang kalakal ay papayagang makapasok sa Pilipinas sa linsunod sa mga panuntunan sa lahat ng mga umiiral na sanitary at phytosanitary regulations. Tiniyak naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sisilipin na rin ng Bureau of Customs ang iba pang mga kontraktor na nasasangkot sa manamalyang flood control scandal. Kasunod dito ng hakbang ng ahensya sa mga luxury car ng pamilyang Diskaya na nakita ng kakulangan ng mga kinakailangang dokumento. Sinabi ni Commissioner Nepomuceno, una nilang titingnan ang nangungunang 15 kumpanya na nasa sentro ng investigasyon sa mga flood control project at saka isasama ang iba pang mga personalidad na binabanggit din sa investigasyon. Yan man aminado si Nepomuceno na maaaring matagalan ang proseso dahil hindi lamang BOC ang sabay-sabay na nag-iimbestiga sa mga kontratista. Ayan, importante dito, nahahabol na ho sila. Tatlong individual arestado naman matapos makumpiskahan ng ilegal na troso sa Bagak, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RS27. Danny, good morning. Arestado sa isinagawang operasyon ng Bagak Municipal Police Station kaugnay ng illegal na pagtotroso o paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705, Revised Forestry Code of the Philippines, ang tatlong lalaki. Ayon sa ulat, bandang 1:00 ng hapon kahapon, habang nagsasagawa ng mobile patrol ang mga tauhan ng Bagak Municipal Police Station sa ilalim ng direktang supervision ni Police Major Roger R. Pisinio, Chief of Police, ay napansin nila ang isang puting counter close van drop side na nakaparada ito sa gilid ng daan sa Barangay Bagong Bayan, Bagak, Bataan. Nanlapitan para sa verifikasyon, na diskubre ng mga pulis na ang naturang sasakyan ay kargado ng mga pinutol na troso ng kamagong na tinatayang may kabuang 699.37 board feet na nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 139,874 na piso ng hingan ng kaukulang dokumento. Walang maipakita ang mga sakay ng sasakyan. Dahil dito agad na inaresto ang mga sospek na residente ang mga ito ng Mountain View, Barangay Bian at Barangay Balon, Anito, Maribeles, Bataan. Dinala sa impila ng pulisya ang mga sospek kasama ng nakumpiskang ebidensya
para sa tamang disposisyon. Nakipag-ugnayan na rin ang Bagak Police sa Sentro Bagak para sa kukulang dokumentasyon at investigasyon sa mga nakumpiskang troso. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May apahaba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Hoy, may alok na libreng septic tank cleaning services ang Maynilad para sa lahat ng mga residential at semi-business customers nito. Sa clown ng free dislodging service ng Maynilad, ang ilang mga lugar sa Caloocan, Las Piñas, Malabon, Manila, Parañaque, Pasay, Quezon City, Valenzuela at sa lalawigan ng Cavite. Bahagi ito na nagpapatuloy na aksyon ng Maynilad para mabawasan ang polusyon partikular na sa mga river system ng Metro Manila. Ang mga interesado na mag-avail ay maaari tumawag sa Maynilad Hotline 1626 o 1626 para sa mga requirement at mga procedure. Ayan ipasipsip nyo na yung inyong mga Poso Negro. Maganda umaga, Pilipinas! Higit naman sa 20 million pesos na laga ng pinutuyong dahon ng marijuana ang natagpuang palutang-lutang sa West Philippine Sea sa lalawigan ng Palawan. Ayon kay Christopher Torres, hepe ng PIDEA Palawan, natagpuan ang mga mangingisdang asul na bag sa bahagi ng dagat malapit sa barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa City. Nang tingnan, naglalaman ito ng 34 na plastic bag ng tuyong marijuana na may timbang na 20 kilos. Agad na isinuko ng mga mangingisda sa Philippine Navy Western Command ang mga kontrabando pagbalik nila sa dalampasigan. Patuloy pang investigasyon kung saan nagmula ang naturang mga iligal na kontrabando. Maganda umaga, Pilipinas! Benting bigas program ng Pangulong Bongbong Marcos muling inilunsad sa Northern Samar para sa minimum wage earners at mga co-op member ng Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Muling inilunsad dito sa lalawigan ng Northern Samar ang Benting Bigas Meron na program kung saan 1,500 na minimum wage earners mula sa private sector and employees. Members ng Northern Samar Development Workers Credit Cooperative ang nakabenepisya ng nasabing programa. Ayon sa Northern Samar Philippine Information Agency, ang bawat beneficiaries ay nakabili ng 10 kilo na bigas kung saan ginanap ito sa covered court ng Barangay Kawayan, Katarman. 3 araw ang nasabing selling. Ayon sa NFA Northern Samar, ang 20 Rice Program o Benting Bigas Meron na ay joint initiative ito ng Northern Samar Multipurpose Cooperative, Food Terminal at Department of Labor and Employment o DOLE. Partnership dito ang Department of Agriculture at sinuportahan naman ang National Food Authority o NFA. Layunin ito na mabigyan rin ng prioridad ang mga members and employees ng Northern Samar Members Credit Cooperative. Binigyan din naman ng NFA na sa pamamagitan ng partnership, sinisiguro na no one is left behind para sa murang bigas. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, dito sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, ha? At saka yung mga Middle East seafarers natin, yung mga naglalayag sa gitna ng dagat. Ingat kayo at maraming salamat sa inyong sakripisyo para tumaas muli ang ating dollar reserves. Magandang umaga, Pilipinas! Pero pag uwi nyo naman ng Pilipinas, huwag na kayong magpasalubong na imported at tsokolate. Tulungan po natin ang mga magsasaka, ang mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate, ha. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay gawang atin, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! O kita nyo, pagka walang suporta ho talaga sa mga magsasaka, kung ano-anong naiisip ang negosyo. 55 anyos na magsasaka arestado sa bypass operation sa Umingan, Pangasinan.
Dumadami ang kaso ng drugs dyan ho sa may bandang Pangasinan. Ha? Noong isang araw, yung magkakapatid na adik, sinaksak yung isang negosyante. Ayun, nakakulong sila ngayon, patay yung negosyante. Higit 400,000 pesos na laga ng shabu ang nakumpiska. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masanto siya kabasan, itsukamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Umingan Police Station ng magsasakang drug suspect na kinilalang si Eduardo Ilarde, high value individual, 55 anyos na may asawa at residente ng Barangay Santa Maria ng nasabing bayan. Base sa ulat ng Umingan Acting Chief of Police Major Jimmy Paningbatan na ipinarating sa tanggapan ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Arbil Merculio, alas 10:31 ng gabi nagsagawa ng operasyon sa Barangay Santa Maria ang Pangasinan Provincial Drug Enforcement Unit Pangasinan PPO kasamang Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, PIT Pangasinan RIU1, RPDEU Pro 1, PDGSOU1 at Tumingan Municipal Police Station, kung saan ang isa sa mga pulis na nagpanggap na buyer na binentahan ng 4 na medium-sized plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu ng suspect kapalit ng marked money at hindi ito nakapalag ng aristuhin. Ang illegal na drogang na kumpiska sa suspect ay tumitimbang ng 60 gramo ng mga street drug price na 408,000 pesos. Sa ngayon ay naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Umaasa naman ang Department of Social Welfare and Development na mawawakasan nila ang pagkalat ng mga peking persons with disability o PWID bago matapos ang 2025. Ito itan sa bagong PWD cards na target na matapos ang printing hanggang Disyembre. Ayon kay Assistant Secretary Johans Polis Acuña ng DSWD, layo ng Unified PWD Card na malabanan ng fake ID upang maibalik ang tiwala ng publiko at maihatid ng ahensyang serbisyong nararapat sa mga benepisyaryo. Ang bagong PWID ay may security features kabilang ang pag-access sa mobile app at web portal at ang meron din itong QR code para sa instant verification ng mga business establishment. RFID enabled din ang naturang PWD card para sa karagdagang proteksyon. Lalaki na kuryente at nahulog sa malaking ilog sa Maydolong, Eastern Samar. Hinahanap pa ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ng MDRRMO. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Hanggang ngayon patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang isang lalaki na kuryente at nahulog sa malaking ilog sa bayan ng Maydolong, Eastern Samar. Ay kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na patuloy ang paghahanap nila sa pamamagitan ng Emergency Response Team na kiugnayan ng MDRMO Eastern Samar sa Philippine Coast Guard para tumulong sa paghahanap ng nawawalang biktima na nakilala kay Junior Biros Campo, 46 anyos ng Barangay Malabbago, Maydolong, Eastern Samar. Nangyari ito sa Barangay Malabbago nang nahulog ang biktima sa ilog matapos makuryente habang nagkukumpuni ng sakayan di motor nang magalaw nito ang live wire ng Electric Cooperative at nawala noong Oktubre 6 sa taong kasalukuyan. Tumulong na sa operasyon ng pamilya, mga kaibigan at mga residente, voluntaryong naghanap mula sa Kamada at sa Malabbago para mahanap ang biktima. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. 39 na human malabay ang alas 4 sa buntag. Manila Most Wanted na may 3 warrant sa Baresa. Arestado dahil sa murder. Detalye mula kay Boy Gonzales, Harris 29. Boy, good morning. Good morning nga, Kuya Angel. Arestado ng Manila Police District ang isa sa mga most wanted person ng lungsod ng Manila na may 3 warrant of arrest sa kaso murder sa ikinasang operasyon sa Tondo, Manila. Kinilala ang suspect na si Jemar Kidayawan Malate, alias Jemar, nasangkot sa 3 magkakaiwalay na kaso murder na inahin sa Manila Regional Trial Court. Bate sa record ng korte, si Malate may mga kasong pawang non-bailable. Ang mga warrant ay nilabas ng RTC Manila noong June 26.
July 7 at August 20, 2025 sa ilalim ng Branch 18 at iba pang sangay na korte. Ayon kay Colonel Ronald De Leon, hepe ng Raxabago Police Station 1, matagal ng target si Malate dahil sa bigat na mga kasong kinakaharap ito. Naaresto ang suspect na residente ng Younger Street, Balotondo, Maynila at agad dinala sa custody ng MPD Station 1 para sa documentation bago iharap sa korte. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa iba pang kasamaan ng suspect na sina Jaco de la Cruz, Noel Camonean, Bautista Elias Tigas at Ronald Listana, Vallega Elias Youth na pawang mga may kaso murder din sa parehong korte. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy! 41 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Nangabang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosprin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Ha? Hindi po kwentong kutsero, hindi mga testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosprin plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, pinagagana nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na ating madalubasan na commander ng ating immune system. At yan po, nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. At nakatutulong po ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag ang magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, may mga gusto kayong maliwanagan, tawag lamang ho, mag-text sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amasco Drug at Curamed. Ang magandang balita pa, kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libre na 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0981 Series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 4, nagbabala naman ang Civil Service Commission sa publiko laban sa bagong modus ng panloloko kung saan nagpapakilalang opisyal ng Civil Service ang mga scammer upang mangikil ng pera sa pamamagitan ng pekeng kaso. Ayon sa Civil Service Commission, tumatanggap sila ng ulat mula sa mga kawani ng gobyerno na tinatawagan umano sila ng mga scammer. Sinasabihang may nakasampang administrative case laban sa kanila. Hinihilingan niya ng naturang scammer na tawagan at makipag-ugnayan sa isang nagangalang Roland Insigne gamit ang numerong 0917-801-7009. Ulitin natin ha, para hindi ho kayo madalin itong mga lintik ng mga scammer nito ha. Ang ginagamit na pangalan ay Ronald Insigne. Ang numero 0917-801-7009. Hindi ba ito matetrace ng DICT? Ha? Mariing paalala ng Civil Service Commission, huwag makikipag-ugnayan sa mga scammer at agad itong i-report sa Office of Legal Affairs sa numerong 8931-8016 o dili kaya sa 831-7935, local 401 hanggang 411. Maaari ding magpadala ng ulat sa OLA at csc.gov.ph o sa contact center ng bayan 0908-881-6565. Pero pinamaganda niyan para hindi ho kayo madali ng mga panloloko. Huwag nyo nang pansanin pag hindi nyo kilala ang numero. Magandang umaga, Pilipinas! Senator Lauren Legarda tutol na isama sa listahan ng mga posibleng nuclear sites ang lalawigan ng Antique. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa sa RH28. Raymond, good morning. Tutol si Senador Lauren Legarda na isama sa listahan ng mga lalawigan kung saan posibleng magtayo ng nuclear power plant ang lalawigan ng Antique. Sa budget deliberation sa budget ng Department of Environment and Natural Resources o DNR,
Kinompronta nito si DNR Secretary Rafael Lotilla kung may kinalaman siya sa pag-aral na ginagawa bilang dating kalihim ng Department of Energy o DOE. Sabi ni Legarda, nagulat sila sa lumabas na report dahil kailanman ay hindi nila narinig na kasama ang Antique sa mga potential nuclear power sites. Ngayon pa lamang ay nagrehistro ito ng pagtutol sa programa at tiyak siyang suportado siya, hindi lamang ng provincial government ng Antique kundi maring lahat ng kanyang mga kalalawigan. Pinayuan ang anumang ahensya ng gobyerno nagsasagawa ng pag-aaral sa kanilang lugar na itigil na ito dahil nagsasayang lang sila ng oras. Nagbantay ito nakaharangin niya ang budget ng anumang ahensya ng pamahalaan na nagsusulong na may sama ang Antique sa listahan ng 10 probinsya na maaring pagtayuan ng nuclear power plant. Binigyang din nito na isang protected area ang bahagi ng Northern Antique na target na pagtayuan ng nuclear plant. Depensa ni Secretary Lotilla, may Nuclear Power Interagency Committee na pinangungunahan ng DOE na nagsasagawa ng pag-aaral kung saan ang mga posibleng nuclear power sites. Tiniyak nito na hindi bibigyan ng DNR ng Environmental Clearance Certificate o ECC kung irerekomenda na magtayo ng nuclear power plant sa lalawigan ng Antique. Narito si Senador Loren Legarda. Because I never heard of Antique being cited until a few days ago when I saw it in the news. It came as a shock. And just put it on record, I am not in favor and I am not alone. I will block it every step of the way. Whichever government agency is studying it, do not waste your time and your resources. And I will oppose your budget. Thank you, Chair. Kung sinong ahensya ang nagmungkahi. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Elisa Lizardo dyan sa Poland. Good morning sa ating mga kababayan dyan sa Poland. Maganda umaga, Pilipinas! Apektado ang flagship projects ng pamahalaan para sa transportasyon dahil sa mga pondong inilipat sa iba't ibang mga proyekto. Ayon sa Acting Transportation Secretary na si Giovanni Lopez, kabilang sa mga naapektuhan ng foreign assisted projects tulad ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Giit ni Lopez, sa halip na mapakinabangan ng mga ito ng mga commuter sa 2028, mauurong ito matapos nga ang paglipat ng pondo at malamang mapakinabangan ito sa 2032 pa. Sinabi pa ng Acting Transportation Secretary, ngayong taon ay maasa ang ahensya sa unprogrammed funds ngunit wala rin anyang katiyakang mapopondohan ito kaya't nagkakaroon nga ng delay. Hindi po ito nabigyan ng sinasabi nating loan proceeds sa GOP. So ang ginawa para po ngayong taon, kami po ay umaasa sa unprogrammed appropriations. Ang mahirap po kasi kapag umaasa ka sa unprogrammed appropriations versus program appropriations, ay aantay ka pa po ng second quarter, usually po, ng every year. Delay na yan. Antayin nyo po na mayroong certification na may earnings na po ang gobyerno. Doon ka pa lang po makapagbigay ng request ng SARO cover. At ang problema, lahat po ng ahensya pwede pong humingi dyan at kumuha dyan sa pondo niya. Kaagaw nyo lahat. Yes po. Tapos malalaman mo pa, kulang ang kita ng gobyerno. Hoy, nasa na ha? Sana nga hoy, tuloy na ho yung investigasyon laban po sa ghost receipts ha? At ghost collections ng Bureau of Internal Revenue ha? Ma-check ng husto yan. Nang sa ngayon malaman natin kung saan napunta yung mga nakolekta. Morning! Magandang umaga nga pala sa ating pong mga kaibigan dyan po sa 7B. Ano ha? 7B ng si Regional Director Renault pa. Director, good morning ha. Kumusta na ho kayo? Ibinida naman ng SM Hotels and Convention Group na fully equipped ang kanilang mga kusina para maiwasan ang pag-aksaya sa pagkain. Magaling ha? Sa tulong ng teknolohiya ay ipinaiiral ng SM Hotels and Convention Corporation ang accurate forecasting, maingat na produksyon at cooking techniques para makatulong sa pagpapanatili at pagkasariwa ng mga pagkain. Bahagi ito ng Plate for the Planet program ng SM
na inilusad sa Pico Island Hotel at Vista Hotel noong pang 2019, naglalayong paigtingin ang waste management efforts ng mga hotel ng SM. Ang inisyatibang ito ay bilang suporta naman sa nagpapatuloy na aksyon ng Department of Environment and Natural Resources na mabawasan ang food waste. Ganyan din ang landfill contribution ng mga food waste na nanggagaling sa mga hotel. Expanded Philippine Science High School System, permado na ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Ganap ng batas ang Expanded Philippine Science High School System Act na layong palakasin ang pamamahala at operasyon ng mga campus ng Philippine Science High School. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12310. Sa ilalim nito, itatatag ang karagdagang mga PSHS campus sa bawat rehiyon para magbigay ng scholarship-based education na nakatuon sa science, technology, engineering at mathematics o STEM. Layunin nito na mas dumami ang mga mag-aaral na magpapatuloy sa STEM courses at matiyak ang dekalidad na edukasyon at epektibong pamamahala sa lahat ng PSHS campus. Itinatakda rin ng bagong batas ang pagtatatag ng karagdagang campus sa Negros Island Region at posibilidad ng mga bagong site sa Aklan, Albay, Bohol, Ilocos Norte, Cagayan, Zamboanga del Sur, General Santos City at Bukidnon. Ang PSHS system ay mananatiling nasa ilalim ng Department of Science and Technology at pamumunuan ng Board of Trustees na binubuo ng mga opisyal ng DOST, Department of Education, UP at iba pang kinatawan mula sa pribadong sektor. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga. May aga sa mga turanta na sa Negros. Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan po sa Bicol, ha? Si Bossing Efren Niebra, magandang umaga po, ha? Balik na ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa October 20. Ayon sa Commission on Elections, ipatutupad ang voter registration sa buong bansa, maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hanggang May 18, 2026. Target ng poll body na umabot sa 1.4 million. 1.4 million ang mga aplikante sa loob ng 7 buwang registration period. Una nang itinakda sa Disyembre ng susunod na taon ang barangay at SK elections. Matapos naman itong may pagpaliban ngayong taon. Deadma lamang ang Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment complaint na planong ihain ni Cavite Representative Kiko Barsaga laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang panahon ang Pangulo para patuloy ng mga ganitong usapin dahil abala ang Chief Executive sa pagtatrabaho at pagtulong sa mga Pilipino. Iginit ni Castro sa clown ng Kamara ang usapin ng impeachment at iwala naman ang palasyo na igagalang ng mga kongresista ang proseso. Una nang binigyan din ni Castro na bagamat madali namang mambintang, hindi niya dapat na paniwalaan ang mga paratang kung walang matibay na ebidensya. Ngayon na marami pong ginagawa ang Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin. Matatanda ang sinabi ni Barsaga na naghahanda na siya ng impeachment complaint laban sa Pangulo dahil sa manoy betrayal of public trust kasabay ng panawagan kay Pangulong BBM na magbitiw sa pwesto dahil sa mga alegasyon ng korupsyon sa palasyo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pinuna naman ni Senator Sherwin Gatchalian kung bakit hindi napasama sa mga prioridad sa Farm to Market Road Project ang major rice producing region sa bansa. Pagbubunyag ni Gatchalian, ang mga lubhang nakinabang sa Farm to Market Road Projects noong 2023 at 2024 ay ang Region 5 at Region 8 kung saan tubo sina dating Congressman Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Nadiskubre rin ilan sa mga kumpanyang sakot sa flood control scandal ay nabigyan din ng FMR contracts.
Gaya ng Hightone Construction, ang kapatid ni Ko, gayon din ang EGB Construction at Road Edge Trading. Ikinalungkot ng senador ang anyay pagpapabaya sa mga riyong tunay na nagsusupply ng bigas sa bansa tulad ng Region 2 at ilang bahagi ng Mindanao. Para sa akin, hindi coincidental ito lahat. Pero isa rin nakikita namin na itong mga contractors ng flood control, hindi limitado sa flood control. Meron rin silang projects sa FMR. Tingin ko may projects pa sila sa kalsada, may projects sa irrigation. Next week abangan nyo at ilalabas natin yung kabuang listahan ng mga lugar na dapat sana ay may mga farm-to-market road projects. At kung magkano ang halaga ng mga yun at kung yun ho ba ay na-implementa. Ngayon, kung nakita ho ninyo ang yung lugar sa listahan at nakita ho ninyo na ala naman palang in-implement na project doon, abay tawagan nyo ho kami nang sa gayon ating mairekomenda ding maimbisigahan ng ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Tapos na ho ang panahon ng road to my farm projects. Tapos yun pala dapat pala mga 5 meters din ang lapad, tsaka nire-recommenda nga po ni Senator Alan Peter Cayetano, kapalan. Kasi ang dumadaan doon mga truck di ba pagkabultuhan naman ng hakot, bakit sabihin mong maliliit lamang yung mga land holdings, di ba? Truck pa rin ang pinaka-efficient na panghakot. Bibihira na ngayon ang gumagamit ng multicab o ng tricycle sa paghahakot, di ba? Para hindi masira agad, kapalan din yung simento. Lagyan nyo rin ng bakal. Diba? Kadalasan ng mga road farm-to-market roads, di ba? Ang ninipis. Ang kikitid pa. Yung parang kariton lang ang pwedeng dumaan. Tinatanong nga natin, magkano kasi ang cost per kilometer niyan? Di ba? Depende daw. Depende daw po sa anong klase ng gagawin. Sa tagal na ninyo nagro-road opening, di ba? O yung iba nga, isinabay pa sa credit sa NTF LCAC. Kaya mahalaga abangan ho ninyo yung listahan. Magandang umaga, Pilipinas! Mas mainam umanong manatiling chairman ng Senate Committee on Agriculture si Senator Kiko Pangilinan dahil sa naumpisa na niya ang pag-imbestiga sa mga issue. Ito naman ang paliwanag ng senador sa DCRH kung bakit tumanggi siyang tanggapin ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Pangilinan, mahalaga ring talakayin at masolusyonan ang mga problema sa sektor ng agrikultura, ganyan din ang suporta sa mga mangingisda at mga magsasaka. Isa rin sa mga tinututukan ngayon ng senador ang talamak na rice smuggling at iba pang pagpupuslit ng mga agri-products na saklaw na dapat sana ay nasasaklaw ng anti-economic sabotage law. Matindi rin kasi ang problema ng agrikultura sa ngayon, sektor ng magsasaka at mangingisda. At nakapag-umpisa na tayo sa ating mga gawain dito at baka madiskaril. So I weighed it carefully and sabi ko mas mahalaga sa akin at mas makakatulong ako ng manatili bilang chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food dahil yun nga ang ating naging advokasya 15 taon na mahigit. Magandang umaga sa mga taga-Iriga City, may buntag sa mga tigpamilya natin din sa Subo. Alay, kumusta na ho yung mga taga-Mabini, Batangas? Humingi ng paumanhin ang Securities and Exchange Commission Chairperson na si Francis Lim. Makarang banggitin ito sa isang talumpati na 1.7 trillion pesos ang ibinagsak ng halaga ng stock market dahil sa flood control project anomalies. Ayon kay Lim, nagkamali siya ng pagbanggit ng datos dahil ang nakuha niyang impormasyon ay mula sa peking social media post ng S&P Global Market Intelligence. Paliwanag naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, hindi 12% kundi 1.58% lamang ang ibinagsak ng kabuang halaga ng mga kumpanyang nakalista sa Philippine Stock Exchange mula August 11 hanggang 29. Maaari niyang kumpirmahin ang impormasyong ito sa PSE o kahit sa mga stockbroker. Sinabi pa ni Go na buo ang kumpiyansa ng mga negosyante sa bansa at walang anumang pledge na pagbawi sa kahit anumang issue ng korupsyon. Sa kabilang na dito ang mahigit sa $1 billion na puhunan ng isang Korean semiconductor company na unang nakatanggap naman ng benepisyo sa ilalim ng Create More
Project o Create More Act. Ayan, So fake news daw po yung balitang na-wipe out na. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga, kasama natin si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning! Yes po, good morning po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Kagabi ay tuloy na nga lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Kedan at patuloy itong lalayo sa ating bansa at wala pa rin itong magiging epekto sa ating panahon at kalagayan ng ating karagatan. Pero ngayong araw, dahil sa pinagsamang epekto ng southwesterly wind flow at itong trough o extension ng isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility dito sa may West Philippine Sea, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Central and Southern Luzon, pati na rin dito sa Visayas and Mindanao, including Metro Manila. Kaya maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, dito sa area ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley, ay mas maaliwala sa panahon na ating inaasahan, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa samahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi na ating bansa. Sir Angel? Dan, kahapon ang tindi ng buhos ng ulan sa may bandang Baguio, La Union. Ano yun? Kasama epekto ni Kedan? Opo, so hindi po Sir Angel. No? So, most likely localized thunderstorms po ito. So asahan po natin, ngayong araw, ganoon rin po yung most likely may mga localized thunderstorms rin po tayong mararanasan over most of northern Luzon. Itong cloud cluster na nakikita natin sa may bandang Mindanao? So part po yan ng yung southwesterly wind flow na tinatawag natin. So, talaga? Ganun kakapal? Yes po, Sir Angel. So hindi naman po yan, wala naman yan sirkulasyon para masabing low pressure area. At hindi man po ito concern sa ngayon, Sir Angel. Okay. Pero mga anong oras bubuhos? Usually po yung mga ganitong karakteristik ng weather systems, hapon to gabi po talaga yung buhos ng ulan nito. As early as ngayong umaga, may mga early morning thunderstorms na po tayo dito sa area ng Bulacan as well as sa Quezon. Tapos dito sa Mindanao, matubig to? Magbubuhos na ng malakas na ulan? Yes po, dahil po sa southwesterly wind flow, no? So, kumbaga ito yung mga last na bugso nung nag-issue na po tayo ng termination ng habagat. So, kumbaga ito na po yung mga remnants ng habagat dahil patransition na po tayo sa amihan. So, ito pong northern portion ng Mindanao in particular, ito po yung makakaranas ng mga pagulan ng itong southwesterly wind flow ngayong araw. Ayan, okay. Dan, thank you ha. Maraming salamat pagkatang umaga. Ingat. Ito po Sir Angel and good si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, Professor Andy Pereira, alam ko yung naabangan mo to. Exempted na sa number coding scheme ang lahat ng uri ng electric vehicles o mga EV. Ayon sa Department of Energy, alinsunod ito sa Electric Vehicle Development Act o EVIDA na nagbibigay ng exemption sa mga electric vehicle mula sa mandatory Unified Vehicular Reduction Program gaya ng number coding na ipinatutupad ng MMDA. Saklaw ng exemption ang lahat ng electric vehicles gaya ng battery electric vehicles o BEVs, hybrid electric vehicles o HEVs, plug-in hybrid electric vehicles o PHEVs at light electric vehicles o LEV. Pagtitiyak ng DOE, nananatili silang committed sa epektibong implementasyon ng EVIDA law at sa transition ng bansa patungo sa sustainable at low-emission mobility. So ayan lahat, madali namang matukoy ito kasi green ang plate nila. Ayan so lahat ng mga may green na plate number na mga sasakyan ng mga EV vehicles ay exempted sa color coding. Maganda umaga, Pilipinas! Formal nang nanumpa ang outgoing Justice Secretary na si Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Nanumpa si Remulla sa harap ni Acting Chief Justice Marvic Leonen sa Session Hall ng Korte Suprema. Bago itinalagang ombudsman, nagsilbi si Remulla bilang kalihim ng Department of Justice mula 2022. Sa ngayon, si Undersecretary Frederick Vida ang pansamantalang uupong officer in charge ng Department of Justice hanggat wala pang napipili ang Pangulo. Una nang sinabi ng bagong ombudsman na bubusisiin niyang maigi ang ugat ng mga lumutang na katiwalian, partikular na sa mga flood control project.
Maganda umaga, Pilipinas! Namumroblema kayo, di ba? Lalong-lalo na yung mga graveyard shift, yung mga nagtatrabaho sa gabi na may iba't iba silang karamdamang na dinaranas, hirap umihi, antukin, ayan, ha? May mga pag-aaral na delikado pala sa kidney, ha? Ang ma-assign ka sa graveyard shift. Siguro para maiwasan natin, masolusyonan ng problema yan, tanungin natin sa eksperto. Kasama natin ngayon mula sa Theoxis Health Ventures, si Sir Brian Posada. Sir Brian, good morning. Good morning. Good morning Kong Angel at good morning sa mga taga-pakinig at nanonood sa atin sa Magandang Umaga Pilipinas. Mukhang napapadalas ang pagpupuyat mo at Golden Boys ka ngayon, ha? O naulanan ka na naman. Sunod-sunod yung biyahe. Oo. Anyway, anong kinalaman ng graveyard shift sa kidney ng tao? Okay. Kung Angel, ang graveyard shift, basically, ang nangyayari sa atin dyan, ang kidney natin nagsasuffer in a night shift work. Yung circadian rhythm kasi. So basically, yung kidney natin, meron din yung body clock. They filter blood best during the day. So kapag gabi, kagising at tulog ka sa umaga, nagugulo yung filtration rhythm ng katawan natin. This will now lead to a potential higher blood pressure and nagre-reduce yung toxin clearance. May mga studies tayo na nagsushow na disrupted sleep can affect yung tinatawag natin na renin-angiotensin and aldosterone system. It's a hormone system na nagko-control sa blood pressure and kidney function natin. So yan yung nagiging problema ng mga pasyente natin, mga nagtatrabaho sa night shift kasi hindi normal yung sleep nila. So that's the reason why na-affect yung body functions nila. Hirap palang mag-aaral ng pharmacy. Inaaral nyo lahat ito, Sir Brian? Pati yung kasi may mga gamot tayo for renin and angiotensin and aldosterone. Madagwa pati yung kinalaman ng circadian rhythm sa kidney, kinakailangan naiintindihan mo para tama yung binibigay mong gamot. Ayan. Okay, so naapektuhan nung pagbabago sa sleep pattern ang ang ating kidney. Sasabi mo nga, pwede itong mag-trigger ng iba't ibang mga sakit. Anong indicator na may problema ka na sa kidney? Usually, ano yung nakikita nating physical manifestations, Sir Brian? Usually nagkakaroon ka ng problema rin sa pag-ihi natin, nagkakaproblema ka rin sa mga nararamdaman, basically nagkakaroon din niya ng pamamaga sa paa, nagkakaroon ng mamaga sa mukha, sa paligid ng mata, kasi nga hindi na maganda yung filtration ng bato mo, kaya nagkakaroon ka na ng inflammation na tinatawag. Madalas or madalang na medyo umiihi, too frequent urination or too little urination, kasama sa nakikita yan. Early signs, yung urine mo medyo foamy or medyo bubbly, medyo ma-foam. Ang ibig sabihin nun, may presence na, posibleng may presence ng protein sa urine at hindi tama yung filtration. Tsaka yung pagod na pagod kahit sapat yung tulog nila. Tapos medyo matamla yung appetite, masakit sa bandang likod. Tsaka medyo yung high blood pressure, hindi na-control. Tsaka medyo dry yung skin. So yung mga yan, senyales yan na posibleng nagkakaroon ka na ng kidney problem. So mas mahalaga na nagpapakonsulta tayo sa doktor. But again, these are physical manifestations. Usually the doctors would measure it with your tests. May mga tests na kailangan gawin yung mga doctors natin, laboratory tests, para makita ano eksaktong nagiging cause at gaano kalala yung problema. Tataka naman ako. Pag araw naman, okay ka naman kung regular kang umihi. Ba't pagka night graveyard shift ka, bakit problema ang pag-ihi? Natatakot sa multo? Natatakot sa dilim, kaya ayaw mo na mag-wiwi. Kasi dahil na-disrupt dahil na-disrupt yung tulog nila. So, hindi maganda yung flow. Ay, ganun ba yun? Akala ko ayaw lang umihi kasi ayaw, di ba, madilim. Halimbawa, punta doon sa CR. O hindi, may mga pilyo ka pang kasamahan sa opisina ko minsan habang magwiwiwi ka, biglang kumakatok gano'n, no? Tapos pag silip mo, walang tao, di ba? Hindi pa na. Biglang gagalaw. So, yung pala ay dahil may kinalaman talaga sa circadian rhythm mo.
Yeah, tsaka yung kidney function, no, pagka too little or too masyadong marami o masyadong konti. So dapat saktuhan lang yan. No? So kaya kailangan nagpapa-urinalysis. Pagka nagpapa-check up, no, serum creatinine, kailangan sinisilip. Of course, ultrasound, sinisilip din yung kidneys natin. Paano naman? Graveyard na nga. Pag uwi ng bahay, nag-Netflix pa. Diba, hindi pa nakagad natutulog, di ba? Yeah. Oh. So kung Angel, naintindihan naman natin yung mga iba nating kababayan, syempre nagtatrabaho sila, no? At kailangan nila, kabuhayan nila yan. So parang ka nagtrabaho sa ibang bansa na iba naman yung oras, no? Kailangan mong kumbaga gumawa ng bago mong routine. So ibig sabihin, kung umaga ka talaga matutulog, no? Kailangan pag natulog ka sa umaga, nakasarado talaga, nakadilim talaga yan. Tapos matutulog ka talaga no eksaktong oras pa rin na kailangan mo para nakaka-adjust yung body mo. No? At ang mahalaga kong Angel, ang problema natin sa mga nagna-night shift din, minsan yung kape nila sobrang tapang. No? Sobrang tapang. Tapos instead na nagtutubig sila or medyo mga light na coffee lang just to boost, minsan talagang sobrang purong-puro. Tapos milk tea, soft drinks, yan yung mga reason kung bakit lalo nagkakaproblema. Ang caffeine kasi kapag masyado nang madami din yan, no? It can cause mild diuresis, no? Meaning nagtatanggal ka, naiihi ka, no? So, hindi nagkakaroon ng sapat na hydration. Ang problema din sa mga night shift, magkakain dahil gabi, no? Parang mabilis ang kain, high sodium kasi puro mga processed food yung binibili nila. And again, pag kulang ka sa tulog, tataas yung cortisol mo, inflammatory cytokines will be there, nagkakaroon ng chronic inflammation. So, nagsasama-sama yan. So, kaya kailangan maging maingat, no? Yung mga nagtatrabaho na sa night shift, make sure that they find the rhythm, and as if umaga ito, ano yung kakainin mo, you have to do it. So, you have to change the way you're living as well. Sabi nito, tanong lang ni Tony, yun daw bang vitamin B complex makakatulong sa kidney? Vitamin B complex can help in the nerves, no? So may mga nerves din naman tayo, no, sa kidney natin. May mga ugat yan, may mga blood vessels yan. So makakatulong, yes, but it's not the primary solution for that, no? May mga doctors tayo na nagbibigay din naman ng supplements for that. It can help, but it's not a solution for your kidney. Pwede ka bang mag-ultrabayo kahit na matutulog ka sa umaga? Kasi di ba nire-recommend natin 2 capsule isang oras bago matulog, ano ha? Will it help kung halimbawa graveyard ka natulog, graveyard ka nagtatrabaho, umaga ka matutulog, okay pa rin? Yes, basta again yung cycle mo kasi yan, no? And the activation of your PDC, which releases your cytokines, no, can happen naman when you're even any time of the day. So kung umaga ka matutulog, okay lang din siya kasi mas bibigyan niya yung tamang rest, no? So balikan ko mabilis yung sa vitamin B kanina. Mahalaga dyan yung mga thiamine kasi maraming B yan, B1, B2, B3, no? So ang mahalaga especially for your kidney is your B1, B2, B3, B6, B9, B12, B5, B7. So yan medyo nakakatulong yan sa mga lalo na nag-night shift, may mga functions as well. Ang ultrabahay ba walang vitamin B? Iba yung mekanismo niya, no? So ang mekanismo niya, it's to boost your immune system. It promotes deep sleep. So pagka nagkaroon ka ng deep sleep, bababa yung cortisol level mo, which can also aggravate your kidney function. So what we recommend usually, you can have your vitamin B complex, of course, and you can have your ultrabio, no, for your strength, no, for your immunity, for your resilience. Tsaka of course, no, yung meron din yung connection kong Angel, yung muscle-kidney metabolism link na pinag-uusapan. Ano yun, no? When you have muscle loss, nag-i-increase yung kidney burden natin. So, kailangan, kasi yung muscle natin, no, nagre-regulate yan ng blood sugar natin. If you have less muscle, more insulin resistance, more toxins circulating. So, kailangan, aside from your strengthening your immune system, and also your B complex that could help, you can also use a coffee, no, or a health supplement drink na merong collagen, may HMB tsaka glucosamine para ma-maintain yung synthesis sa joints natin, sa skin, sa connective tissue, even under stress.
plus yung muscle preservation through HMB, no? Tsaka kung Angel with Ultraflex, no, just to share, no, even those na experience yung hyperacidity because of the combination of collagen with the coffee, kahit yung may mga kaibigan tayo, mga users na ng product na they're taking it, dati ayaw nila magkape kasi nag-hyperacidity sila. This one works. Na hindi siya nakaka-asim ng sikmura, hindi siya nagkakos ng malaking problem. But at the end of the day, mahalaga, you go back and create your habits. We're a creature of habits. Actually, susunod ko nga sana yun, Sir Brian, kasi etong reklamo ng isang umiinom ng Ultraflex. Sabi niya, napipilitan daw siyang uminom ng 2 cup ng coffee dahil sa Ultraflex. Hindi dahil doon sa mga benefits, kundi dahil masarap. Actually, kung Angel, meron nagsabi sa amin yan, no? Sabi niya sa amin, Sir, pwede ba kaming magdalawa or 3 Ultraflex? Oo nga. Ganon. Actually, okay naman, no? Okay naman kahit magdalawa ka kasi ang coffee niya naman is basically flavor. That's the okay. So, pwede collagen. Oo. Yes, but we don't suggest more than 3. No? Isa sa umaga, isa sa hapon. That could be good kasi it's around, mataas lang yung collagen na kasi nga. It would be around 5,000 grams. No? 5 grams pagka ganun yung ginawa natin, 5,000 milligrams. It's still within the safe limits. Even at 7,500, it's even good for your skin. Mas mabilis yung effect actually. So, okay lang. Okay lang. Hindi naman siya masama. Yun lang. Kasi sabi niya masarap. Sabi nga nila, kumisa nga, nakakadalawang baso, nakakadalawang order ako ng Starbucks. Ito na lang ako, di ba? may mga collagen, so pwede ha. Na HMB niya, galing. So pwede dalawa. Ayan, okay. Joey, okay daw, pwede daw dalawa. Lalo na kung masakit kaso-kasuan nila kung Angel. Actually, yun. Isa pa yun sa mga nakita niya solusyon. Hindi na inaatake yung kanyang mga problema sa mga joints, ha? Ayan, okay. Anyway, kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang ho kayo doon po sa numerong ating binabanggit sa tuwi-tuwi na, 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nakastambay doon, para sagutin ang inyong mga concerns. Sir Brian, thank you for joining us. Magandang umaga po at maraming salamat, ha. At sa mga nagtatrabaho, thank you. Sa mga nagtatrabaho po ng graveyard shift, ingatan ang inyong kidney. Maganda umaga, Pilipinas! 17 makalipas ang 5 ng umaga. Ay, maganda umaga sa mga senior citizen, sa mga suki nating mga maagang gumising. Hindi ho dahil maagang naihi, kundi bahagi ho ng kanilang ritual na yan. Nasanay na hong gumising ng maaga para makapagtrabaho ng maaga. Elderly Week celebration po ang sinubaybayan natin last week. At binabati natin si Ma'am Dottie Molino. Ma'am Dottie Molino, ingat ho kayo. Nanguna ho sila para sa celebration ng Elderly Week dyan po sa Kidapawan City. Ay, at saka 20th anniversary pala ng Business Mirror. Oo, Ma'am Lynn Resurrection, congratulations. 20 years na ang Business Mirror. Ma'am Lynn, happy 20th anniversary sa Business Mirror. Saan yung picture ng Business Mirror na RHTV para naman sabihin nila hindi binabanggit nila tayo pagka tayong kinukot tayo sa mga balita natin. Ma'am Lynn Resurrection, happy 20th anniversary. Ala pa rin. Ito na lang. 60th anniversary naman ng Betaro Omega. May panawagan lang ho si Dr. June Adranede para ho sa 60th anniversary ho ng yun. Ang sangay ng Mapua ay malagod na nag-aanyaya sa inyo at nakikiisa sa walang katulad na pagdiriwang 60th anniversary nga po ng pagkakatatag ng kapatiran, October 11, simula alas 4 ng hapon, Penthouse Corporate Building, 145 Mother Ignacia Avenue, Diliman, Quezon City. Magsuot daw kayo ng barong mga brads, sabi po ni Dr. June Adraneda.
Maganda umaga, Pilipinas. At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga MSMEs, ano? Para po sa kanilang paglilinis ng kamay, ano ha? Ginagamit po yan for baiting, sponge baiting, yung mga ayaw maligo, pa-sponge-sponge lang, yan. Takot sa tubig, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas. Umabot na sa 421 mula sa mahigit 8,000 mga flood control projects sa bansa ang natuklasang ghost projects lamang. Mga guni-guni, mga hindi umiral. Kung nilagay ho natin yung pondo na yan sa shared service facilities ng DTI, mas marami hong makikinabang. Base ito sa inspeksyon na ginawa ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Department of Economy Planning and Development o DepDep. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ang ginawa ng PNP, AFP at DepDep ay bahagi ng malawakang physical validation ng mga proyekto sa ilalim ng infrastructure program ng pamahalaan. Ipapasa na niya sa Independent Commission for Infrastructure ang consolidated report na ito upang mas mapalawak pa ang saklaw ng pagsusuri sa mga proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. Tapos isusunod na rin yung mga ghost na mga farm to my road, road to my farm, road to my farm, gulo naman farm to market road, ayan Ang dami nakikinabang dyan sa mga road to my farm. Huwag nga road to my farm. Gagalit si congressman yan. Farm to market road. Baka nakakita ng farm to market road, dalawang, 2 feet lang ang lapad, di ba? Kahit kariton, mahihiyan dumaan doon paano mahuhulog ka na kagad sa gilid Ayan ang mga farm to market road ho natin. Maimbestigahan na rin sana yung mga irrigation canal na literally canal. 1 foot by 1 foot lang ang lapad at saka lalim, di ba? Mahulugan lang na isang piraso na nyug, tigil na daloy ng tubig. Ganyan ho ang mga proyektong yan na umiiral ho sa maraming panig ho ng Mindanao. Nakakahiya doon sa mga magsasaka. Sasabihin natin, ayan meron na tayong dagdag na programa para sa inyo. Pagkatapos ang farm to market road, ultimo kangga, mahihiyan dumaan. Ay, mabuti na lamang ho natuklasan na ho ito at natunto na ho ito, Maganda umaga, Pilipinas. At para ho sa mga kababayan nating pabalik ho ng Pilipinas, yung pong galing abroad, magpapasalubong, wag na sanang imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng di kalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal. Tinulungan ito ng DTI at saka ng DOST. 100% gawang atin, kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Para lang yung mga likha ng Central Luzon, kaya ngayon ibibida ho natin sa 27th likha ng Central Luzon ang mga produkto po namang gawa ng ating mga MSMEs na tinulungan po ng DTI dito po sa
Central Luzon. At makakasama natin dito ngayong umaga ay Senior Trade Industry Development Specialist ng DTI Nueva Ecija, si Dennis Soyayen. Makakasama din natin ang ilan sa mga MSMEs natin na kasama ho sa mga magbibida ng kanilang mga produkto sa pangungunan ni Sir Nerson Ray Romero ng DTI Region 3. Ayan. Sir Nelson ba o Nelson? Nelson po, sir. Nelson. Yes, sir. Akala ko naman na ikaw talaga maluo. Akala ko naman na bago na nagkamali lang yung taga-PSA nung isulat ang pangalan ni Sir Nelson pala talaga. Hindi Nelson. Ayan, baka hindi ito pumasa pagdating ng bar exam pagkamali yung spelling. Sir Nelson, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po si Angel. Ayan. At saan kayo nakabase? DTI Region 3 po, sir, sa San Fernando, Pampanga. San Fernando, Pampanga. Ayan. Maya paawa kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Ano ang likha ng Central Luzon? Yes, Sir Angel. Ang likha ng Central Luzon po ay ito po yung premier na trade fair namin na ginaganap po ito kada taon. Actually, ito nga. 27th na po. Isa po sa... Kaedad ko lang, ha? Kaedad po natin, Sir Angel. Isa po sa pinakamatagal na trade fair na ginaganap, no? At tampok nga po dito yung 140 plus na MSMEs po natin mula sa 7 probinsya ng Gitnang Luzon, ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales po. Ito po ay gaganapin next week na po ito, Sir Angel. October 15. Magkakasunod kayo, ha? Yes, sir. Opo. Kasi ngayon yata yung anong tawag dito? Bahandi. Ng Bahandi. Region 8. Region 8, yes, sir. So ngayon naman, next week, October 15 hanggang 19, dyan din po sa Mega Trade Hall 2, 5th floor ng SM Mega Mall, ang 27th likha ng Central Luzon. Yes, sir. Okay. Kaaga naman nilang dumating. Bumiyahe po pala sila galing ng Nueva Ecija. Yes, sir. Opo, para i-promote Akala ko nagre-ready na kayo para sa ingress ninyo. Hindi pa pala. Next week pa po yung ingress namin, sir. So, 140 plus yung ibibida natin. Ano to? Puro food? Parehas po, Sir Angel, no? Non-food and food products po natin like furnitures, home decors. Marami po, samot-sari po na dekalidad at abot kayang produkto ng mga taga Central Luzon po, Sir Angel. Hindi, La Union may di ba, may mga tawag dito, mga muebles. So itong hindi, sa meron Bulacan. din po sa Pampanga, sa Betis. Aurora. Yes, sir. Opo. Active pa ba yung natin, mga tawag dito, maglililok? Yes, sir. Opo. Actually, meron po silang asosasyon doon, yung Pampanga Furnitures Association nila. Isa po sa mga kasali doon sa trade fair po natin. Anong bago? Ang mga bago po rito sa trade fair natin ngayon ay yung mga innovative products natin, sir. No, so marami po tayong mga dinevelop na product at in-improve pa, no, para po maganda yung kanilang packaging and labeling natin, lalong-lalo na yung mga auto products po na yung sa pasok po sa auto program po natin. So in-improve po natin yung kanilang mga product, no, para po maiba naman doon sa mga ordinaryong nakikita lang natin, sir. Mga bibida. Pag Aurora daw, syempre Aurora. Pag Bataan, galing Bataan. Pag Bulacan, tatak Bulakenyo. Pag Nueva Ecija, taas noon, Nueva Ecijano. Pag Pampanga, Pampanga, Tarlac, Natural Tarlac. Pag Zambales, Zambales Finest. Pero wala hubungang mga mangga ngayon eh. Okay, dito na tayo ngayon sa mga ibibida ho natin. Unahan natin si Sir Dennis, kumusta naman kayo? Okay naman po, Sir Angel. Oo. Parang malungkot kayo. Medyo kulang lang sa tulog, sir. Galing pa kayo Nueva Ecija? Yes, sir. Saan sa Nueva Ecija? San Jose? Si Miss Erica po galing ng San Jose. Si Miss Grace po sa Gimba naman. Ako, sir, sa Cabanatuan City. Sa Cabanatuan. Okay. Mabilis ng travel ngayon, ha? Di ba? Mabilis, sir. 2 oras at 10 minuto lang pa. Pero saan kayo dumadaan? Sa Maypura? Hindi na? Hindi, sir. Yung Central Luzon Link Expressway. Sililex. Sililex ang tawagin. Okay, yan. Sige, relax muna kayo dyan. Malu, wala ba tayong pangkape rito? Para magising ang diwa ng ating mga panuhin. Dito tayo kay Ma'am Grace Grace Ador Junicio ng Red J Mushroom. Yan. Bakit marami kayong kabuti, Ma'am? Opo.
Meron po kaming kooperatiba which is yun po ang nagpo-produce ng aming fresh mushroom. Anong klaseng mushroom pinuproduce? Oyster mushroom. Yung oyster mushroom. Kasi kung dumami yan, di ba? Yes ito po. yung ito lang isasabit mo, di ba? Yes po, nakahang lang po siya. Nakahang lang siya. Gaano karami ang nagtatanim ng oyster mushroom? Sa Gimba po kasi ay ginawa na po namin ito na one town one product. Kaya mostly po. Madami na. Yes po. Sa Gimba po is marami po kami na mga grower. Okay. At ang kagandahan natin dito, ang planting medium nyo, yung mga straw, yung mga pinaganihan ng palay. Di ba? Nakita ko yun eh. Yung rice straw lang po at saka yung sodas po na which is pinupulot lang po before. Pero sa ngayon po, additional income na rin po ng mga dahil binibenta na rin po nila. Oo. Ma'am, halimbawa ako magtatanim, ganong kapital ang kailangan ko? Ang isa po kasi ng fruiting bag is 35 pesos kung bibili po kayo ng fruiting bag na hihintayin nyo na lang po siyang magbunga. Ibig sabihin, nagpo-produce na rin kayo ng fruiting bag? Yes po, nagpo-produce po kami. Ayos So wala nang wala masyadong pinanggagatong na na straw ng palay. Hindi na po sinusunog, kundi po galit na po kami pag sinusunog na po ang rice straw. Galing Yes po. Kasi nga pwede nating itanim na gawing planting medium. Yes po. Yung po yung pinaka-substrates po namin. Tsaka yung pinagkiskisan po ng mga kahoy po. Talaga. Yung kusot po na tinatawag. Yung kusot. Gaano katagal i-process yun, ma'am, para maging effective siyang planting medium? Ang pinaka-minimum po talaga ng tagal nun is 1 month po bago po kayo makapaghintay ng harvest po ng mushroom. Okay. Tapos saan nyo ini-imbak yun usually? Ihahang lang po sa isang room na kung hindi nyo po ginagamit yung isang room, hindi po kailangan ng malaking lupain. Okay. Paano para siguro magka-ROI kakaagad, gaano kalaki o gaano karaming planting medium ang at least po 500 fruiting bags po. Meron na po kayo. 500 fruiting bags. Po. Magkano nang kita doon? Halos meron na po kayong, kung yun po ay 50% ng investment mo, yes po. Opo. Uy, wag na kayo sa flood control. Ito maganda Makakatulong pa kayo sa kalikasan. Opo. Ayan. Kaya po nasusustain po talaga ng mga farmers namin yung paggawa po ng mushroom grower po nila. Oo. Kumbaga, after po ng cropping, yung pong mga dayami is minamandala po nila yon, ini-stack po nila yon para paggawa po ng mushroom fruiting bag. Magaling. Yes. Tapos yung pinag-harvestan mo pa, halimbawa, pwede mo paggamitin ulit pang fertilizer. Yes po. Organic fertilizer. Ma'am, gano'ng karami ng natin? Yung gundo, ganun pa lang ang ayan pinapakita natin sa RH TV. Ganyan na pala ganyan na pala yung proseso. Opo, yan po yan. Gano'n na karami, ma'am, ang nagtatanim? Meron po kasi kami, before po, nung nag-start po kami, yung isa po naming vice mayor noon, nagkaroon po siya ng advocacy na per barangay po talaga is mai-seminar po namin, mai-training para mag-produce po sila ng mushroom. And before nito lang po, September, yung pong mayor namin ngayon, nagpa-training din po siya under sa tourism po ng paggawa po ng mushroom. Alam niyo, tama yun. Gawin talagang tourist attraction, no? Yes po. Di ba? Hindi dahil doon sa product, kundi yung mismong mga sites. Di ba? Magkano uli, ma'am, kapital? 35 pesos po ang 35 pesos, so times 500, yun lang yung investment mo. May na yun, may mga plant, may na tawag dito. Ano nga tawag mo doon sa tumutubo? Binihi po yung kabote. Hihintayin mo na lang, sir, yun na maglabas ng kabote. Ano yun, kasama sa ibibigay mo? Yes po. Magaling. Ready to na po. Tapos gano'ng katagal? Kasi isang taniman lang yan, di ba? Opo. 3 months nyo po yun. 3 months na haharbesan. Opo. Gano'ng kadalas mo haharbesan? Everyday po. Wow, galing. Tapos kita ho ninyo, Kita ho ninyo yung mga ginagawa ng DTI, may mga innovation na. Yes, dati, ano lang to, yung parang crispy lang, crispy. Hindi, pang adobo ako, paborito ko adobo sa sa mushroom eh. Pero ito, mushroom chip with salted egg, with garlic, tapos meron pang chili cheese, Yes po. Yes. Meron na ba ito sa mga market natin dito? Sa mga grocery store? Meron na. Opo. Saan? Dito po sa Makati, meron po kaming mga reseller, ganyan po. Tapos sa mga online po, sila po ay umorder po through online po. Director, nag-export na ito?
Ready to export na po, nakahalal na po tayo. Halal pa ha? Yes po, Galing. FDA and halal certified. Ayan, ha? Ma'am, saan, may website ba kayo na pwede nilang tingnan? Yung Facebook page po namin, si Red J Mushroom Farm Red po. J. Ang Red J po, one word lang yun ha. Baka magtaka, kayo, hanapin nyo. Red J. R-E-D-J. Ayan, Red J. Sino naman si Red J? Yun po yung initial name po ng company po, involved po dun sa company po namin. Ma'am, gaano karami na natutulungan yung MSME ngayon? Actually po, yung pong buong Nueva Ecija po, naikot na po namin yun for training po for mushroom production po. Through DTI din po. Sila po ang nag-hire po sa amin para makapagturo po. Sir Dennis, kailan kayo nag-umpisa magpa-train ng mga nagtatanim ng kabuti? Sir, when I came to DTI way back 2003, yan sir yung una kong project, which is we started sir 2005 in partnership with the Mushroom Center ng CLSU. And one of the pioneer sa mushroom growing sir is yung bayan po nila sa Gimba. Sa Gimba. Gano'n yes sir, so napakarami po dati doon nagkakabuti, even yung native na kabuti na pinapatayo. Gano'n karami na? Ngayon sir, we have I think more than 20 na. 20 grow cooperatives and 20 cooperatives within the within the province, more than pa 20 cooperatives. Yes, iba't ibang kooperatiba yes, ito. Sir. And kulang pa rin sir kami sa production ng mushroom. Kita mo naman, simple magyabang si Sir Dennis. Hoy, kulang pa. Kaya kailangan pa mas. Ma'am, gaano karami bang mushroom sa isang linggo kailangan nyo to produce? Kami po kasi daily po kami talaga nagpa-process sa dami po nung orders ng mushroom chips. Talaga? Yes po. Matikman nga to. Sure po. Bantakin sabi nyo, araw-araw ang kanyang production dahil sa lumalaking kasi demand. Kasi everyday po nag-harvest yung aming mga grower. So everyday din po nagdi-deliver po sa amin. Except pa po yung minamarket po nila sa palengke, doon po nila dinideliver yung iba. Pero karamihan po sa pagpaprocess po ng mushroom chips. Doon ho sa mga consolidators at saka mga mag-e-export na, tandaan ho ninyo, 27th likha ng Central Luzon Trade Fair, October 15 hanggang 19, dyan po sa SM Mega Mall. Yes, Huwag na kayo pumunta ho ng Nueva Ecija, matar-traffic pa ho kayo. Pumunta na lamang ho kayo doon. Doon ho kayo pwede sila mag-order, di ba? Yes, mag-place ng order. Kaya lang, direct Sir Dennis, kinakailangan, dagdagan nyo yung mga tuturuan pa natin, ititrain natin, ano ha? Oo. So, yung iba namang problema sa pagbagsak ng presyo ng palay. Eto naman ho pala, meron pang isang magandang option, di ba? Oo. Okay. Ma'am, diyan ka lang ha, sandali. Dito naman tayo kay Erica Jasmine Olasco ng Blue and Pink Arts Crafts. Ito yung non-food. Oo. Saan ka naman sa San Jose, Iha? Sa bayan lang po mismo. Kung alam nyo po yung McDonald's, katabi lang po ako na McDonald's. Ay nako, papunta ng papunta ng Josephine's Village. Opo. Kita mo, kabisado ko ha. Oo. Parang madala. Parang taga-Susunod. Tapat nun ang Jollibee. Okay. So nandun lang kayo. Yes. Anong hahanapin namin? Si Blue and Pink po, kulay purple po yung stall niya. Pag pinaghalo niyo po kasi ang blue and pink, purple. So yung mga dadaan papunta ho ng Cagayan ng Isabela, at napadaan kayo ng San Jose, kaya kadalasan yan yung papunta ng Aurora, di ba? Hanapin po ninyo ang Blue and Pink Arts and Crafts, Yes. Para ano meron dun? Kami po ay nag-o-offer ng personalized souvenirs by laser engraving. Wow, parang ito, talaga pinandaran mo kami, ha? Para ano. Magkano yan ganyan? Ito po ay $230. Very affordable. May pangalan na po yan, engraved na. Okay. Pati ito naman po ay $275. So kung gagawa ka ng mga ng mga pampamasko, ito yung Ideal po kasi customized, personalized sa pagbibigyan nyo. Hindi po yung generic na regalo. Kumari, hindi sila nakikinig. Okay, makinig. Magkano yung ganyan? Yung ganyan parang notebook? Ito po, $275 po. $275. Kasama na po yung logo at kasama saka yung ng logo. pangalan. Kung may logo ng DCRH, bibigyan natin ganun din. May pagka-volume bang order, Pag po bulk, may discount. Mas may discount. Usap tayo mamaya, ha? Di ba, ganda mo, pang regalo ngayong Pasko. Affordable lang po. Meron po kaming keychain, ₱50 po. May logo na, may pangalan. Ay, Sherwin Alparo. Nandito pala yung hinahanap po. Na po pwedeng So, nandun anong booth nyo sa likha ng Central Luzon? Hahanapin lang po kami. Blue and Pink. Madali po tandaan. Sige, basta hanapin nyo Blue and Pink. Paano ka naman napasok sa ganitong negosyo?
Ito po ay pagsunod sa nanay. Pagsunod po sa aking magulang talaga. Ang nanay ko po ay solo parent. So, meron lang po akong dalawang option pagtas nung college. It's either magninegosyo po ako o susundan ko siya sa ibang bansa. Kasi negosyante rin po siya. Sa ibang bansa? Opo. Saan? Kaya sa Qatar po. Nasa Qatar siya. Arts and events naman po siya. Ako po arts and crafts. Galing. Pagkatas ko po ng college, negosyo. So, nag-i-export ka na rin? Hindi, bagay, local market lang, ang dami ng demand. Pero may mga nagpapaship po sa amin, may mga events po kami overseas. Galing, Director, paano yun pagka ganon? Tax-free ba yun pagka nag-i-export sila? Ina-assist po natin sila, sir. Kung lalapit sila sa atin, ina-assist po sila sa paglalakad po ng kanilang mga dokumento at kung paano po yung proseso ng pag-export. Meron po tayong assistance. So, kahit ganitong non-food, pwede pa rin silang tulungan, ha? Yes, sir. Opo. Whether non-food or food po, basta lumapit po sila sa atin, open doors po tayo para matulungan at kung anumang klaseng assistance ang pwede po nating i-provide sa kanila. Erika, paano raw material mo? Saan ka kumukuha? Ano po siya, mix. Yung pong mga wood namin, galing pong Baguio, yung mga leathers po, mga Marikina. So dito lang din? Domestic lang din? Opo. May iba po so may mga collab ka doon? Opo. Collaboration po talaga siya ng iba-ibang artisan. May ano ka rin? May Facebook? May website? Ano yun? Blue and Pink Arts and Blue Crafts. and Pink din? Philippines po. Ayan. Blue and Pink. Bakit may Philippines? Meron bang branch? Kasi po yung nanay ko, Qatar. Qatar. Blue and Pink Qatar. So Blue and Pink Philippines. Yun ang hanapin nyo, ha? Pwede na silang mag-post ng order doon. Yes po. Message lang po kami. Sabihin nyo, na-picture kayo sa napanood nyo sa DCRH, para mabigyan kayo ng discount. Ayan, ha? Ayan. Good luck and congratulations. Ito ang example ng mga MSMEs natin na nagdadrive ng economy natin. Kaya supportan natin. Kung naghahanap tayo ng magandang pangregalo, magandang pang-export, ito yung mga produkto na ibibida natin October 15 hanggang 19 dyan po sa SM Mega Mall. Director, pakiimbita muli yung ating mga kababayan. Yes po, sa lahat po ng tagapakinig at taga-subaybay po ng DZRH, iniimbitahan po namin kayong lahat na sumali, dumalo, pumasyal at suportahan po itong ating mga micro, small and medium enterprises mula po sa Gitnang Luzon o Region 3 natin. Samut-sari po, makikita natin dito mga produkto, food and non-food products, syempre mula sa 7 probinsya ng Gitnang Luzon. This is from October 15 to 19. Next week na po yan sa Mega Trade Hall B, SM Mega Mall, Mandaluyong City po. Ayan. Ito sabi ni Remigio, siya daw, Ramil pala. Sabi niya, siya producer din ng mushroom. Mushroom farmer din daw siya sa Sarangani Province. Kung naman, Central Luzon muna itong video natin. Central sa Sarangani. Ang tanong nila, Ma'am Grace, ano daw ba ang tawag dito, nutrients na meron sa mushroom? High in fiber po ito. Ayan, high in fiber? Yes po, free cholesterol po. Yan, mainam po sa mga diabetic po. Okay. Kasi hindi po tayo, kumbaga po, high in fiber and vitamins po. Pwede ba bang isahog daw sa gulay kahit ganyan nakasarap? Opo. Actually po, ito pong mushroom chips natin, ginagawa po nila sa salad, toppings po sa mga pansit, lugaw, ganun po. Mas mura ba pagka bumili ka doon sa yes trade fair? Yes po, may discount. Mas may discount. Doon kayo dumayo. Nang sa gayon mas makakuha kayo ng discount. In the meantime, Ma'am Grace, Erica, Sir Dennis at kay Boss Nelson, hindi Nerson, ha. Thank you for joining us at maraming salamat sa inyong maagang pagbiyahe papunta rito para maitaguyod, maibida natin ito pong mga produkto ng Central Luzon. Thank you. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Maraming salamat. Ayan, ha. Ayan po ang mga ibinida nating tampok para po sa 27th Likha ng Central Luzon Trade Fair, SM Mega Mall, October 15 to 19. Punta na ho kayo doon kung naghahanap po kayo ng pangregalo sa Pasko. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang, 8 na umaga. Birthday kay Florante Rosales. Birthday ni Florante ngayon? Magpapa-breakfast? Hindi. Galing na. Magpapadala daw ng panghanda si
Coco Martin. At saka si Senator Tolitz. Happy birthday kay Florando Rosales at birthday din ni General Romy Vera ng San Miguel Security Group. Pagbati mula kay General Charles Calima at kay Retired General James Brillantes. Ayan, ha? Kaya sa mga nagkakaedad na, tumatanda na, nananakit na ba inyong mga kasukasuan, nagkakarikel, sumihina na bang kalamnan? Epekto ho yan ng ating pagkakaroon ng edad, tumatanda na. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, at HMB pampalakas ng muscles, yung glucosagreen naman para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultabio. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Mayor Sandy Mendoza, magandang umaga po. DPWH, pinasisilip na rin ang mga questionableng farm to market road. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Good morning, Kuya Angel. Pinasisilip na rin ng Department of Public Works and Highways ang mga questionable na farm-to-market road. Sa ambush interview sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na nagsumite sa kanya ng impormasyon si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Pinag-aaralan na nila ang mga problema sa farm-to-market roads. Pakinggan natin ang kalihim. Nag-submit ng information sa akin si Secretary Kiko Laurel nung isang araw. Pinapaaral na rin namin yung mga problema sa mga farm-to-market roads. Una rito, sinabi ni Senator Win Gatchalian na 10.3 bilyong piso umano ang nawala dahil sa overpricing ng farm-to-market roads noong 2023 at 2024. Pwede na anyang gamitin ang nasabing halaga sa pagpapagawa ng tulay na kalsada mula sa Maynila patungong Apari, Cagayan. Ilan umano sa mga proyekto sa farm-to-market road ang 23 beses na mas mataas kumpara sa 15,000 piso kada metrong standard amount. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mamalengke muna tayo. Nasa Bonifacio Market ngayon si Edwin Duque. Edwin, may buntag. Ay, naputol si Edwin. Ay, buntag, Kuya Jel. Sige, go ahead. Buntag, Kuya Jel. Yes, alam mo, namanatili ng Bonifacio Market itong mababang presyo ng kanilang manok at karne. Kaya dinudumog ko Angel ng mga namimili. Dahil itong manok, kumpara doon sa 240 sa iba, 200 pesos lamang ko Angel yung presyo ng manok ngayon. Yung baboy, pork chop, kiniling, pataunahan at tulihan ay 300 pesos, habang 360 naman yung lempo. Yung mahilig sa kambing ay 500 pesos pa rin, habang 450 pa rin yung presyo ng baka. Yung isda ay nasa 260 na. Yung bangos, ang galungkong, 260, ang yellow pin 180, habang hindi naman kumalaw yung ibang presyo ng mga isda. Yung presyo naman ng gulay ko Angel, ang ampalaya. Yung ampalaya ang natiling mataas, nasa 160 to 180, kalabasa ay 60 pesos. Ang kamatis, bagyan ang bumaba ng hanggang 140 mula sa dating 200 at naging 160 pa nga ito kahapon. Ang labanos ay 80 pesos. Yung tanong, ang muling tumaas na hanggang 120 bawat kilo. 120 ang bawang, ang sayote ay balik sa 40. Ang repolyo, 60 pesos na lang yung kilo mula sa dating 120. Ang carrots ay nasa 200 pesos pa rin yung bawat kilo. At presyo naman ng siling labuyong, Angel, ay nasa 400. Ang siling paligang, bumaba ng hanggang 60 pesos yung bawat kilo, habang 180 na yung siling makopa. Sa presyo naman ng bigas ko, Angel, nag-umisa pa rin ng 35, susundan ng 40, 48, 55, 58, at pinakamahal yung dinurado nasa 80 pesos, at ang malagkit din ay 80 hanggang 100 pesos pa rin yung bawat kilo. Yan ko yung ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan, RH1 to 3. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Daghang salamat Edwin Duque. And with that, paalam na ho tayo. Happy weekend! Sa linggo, huwag niyong kalimutan ha, Radyo Henyo, alas 4 dito po sa DZRH. Makakasama natin si Dr. Ruby Cristobal. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa English ba si or American philosopher. English philosopher. Si John Stuart Mill. Ang sabi niya, how can great minds be produced in a country where the test of a great mind is agreeing in the opinions of small minds. 2x2, susunod na. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto makalipas ang 6 na umaga.